Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang medyo magandang balita para sa akin. I think sa lahat magandang balita din ito. Balak ng Pilipinas ang pagbalik ng ICC bilang membro ang Pilipinas. Pero pag-aralan muna ni Pangulong Bongbong Marcos kung talaga nararapat talaga na babalik ang Pilipinas sa ICC or International Criminal Court. So bago natin pag-usapan, maraming salamat po sa inyong pagsuporta, pag-subscribe, pag-follow sa aking channel. Maraming salamat po. I'm trying also to post in the reason guys na hindi ako nagpo-post ng link ng aking vlog sa Facebook kasi may mga kaibigan diyan ako na medyo kung umiba ang iyong political affiliation or comment mo sa mga politika ay nagagalit. Okay, so I was trying to avoid those things. That's why maybe sa inyo medyo nagtataka bakit hindi ako nagpo-post ng links or nagpo-post ng reels about my political discussion. Yun po kasi may mga kaibigan tayo doon na medyo iba po ang kanilang paningin. Minsan nga ibang politiko ang nasuportaran mo, i-unfriend kanila. So ayaw ko yun, ayaw ko magkakagalit. I hope guys na intindihan nyo. So sa ngayon, pag-usapan po natin ang plano ng Pilipinas na pagbabalik bilang member ng ICC. Ano ba ang mga dapat natin malaman So please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Ayon sa ulat ng Philippine Star guys, si Pangulong Bongbong Marcos ay pag-aaralan ang suggestion ng United Nations Rapporteur na magbalik ang Pilipinas bilang membro ng International Criminal Court or ICC. Ayon po kay Presidential Communications Undersecretary Attorney Claire Castro. Ayon po sa ulat at ang suggestion po ng UN Rapporteur, ito po ay magandang suggestion at pag-aralan po kung dapat pa rin sumapi or mag-join sa ICC at i-ratify yung iba pang mga international human rights law sa ADNIA sa press briefing nitong Webes. Matandaan, during sa time ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, Tatay Digong ay umalis po ang Pilipinas sa ICC sa ilalim ng kanyang administrasyon. Now, bakit po mahalaga bumalik tayo sa ICC? Marami po kasi hindi natin alam, hindi lang po ito sa kay Pangulong Bongbong Marcos na administrasyon, kundi sa susunod na mga administrasyon also. Baka may mga human rights violation na mangyayari, abuse of authority, extrajudicial killing, crimes against humanity. So, ang takbuhan natin ng mga biktima ay ang ICC or International Criminal Court. Nakita po natin na kahit umalis po ang Pilipinas way back 2019 ay napasa ay lalim pa rin nila ang paghuli kay Tatay Digong na napiit sa ICC Detention Center sa the Netherlands. Alam po natin dito ang politika, ang ating court system ay napakabagal magdesisyon. Ikalawa, kung may pera ka at connection, hindi ka madali-daling makukulong. So yun po ang importance ng ICC kung hindi tayo makakuha ng justice dito sa Pilipinas. However, dapat pag-aralan ng mabuti kung ano talaga ang implikasyon So sa akin, pabor po ako na babalik ang Pilipinas sa ICC. Pag-aralan muna ng ating mahal na Pangulo si Ferdinand Bongbong Marcos. Now, ano ba ang mga comment ng mga netizen natin dito? Iba nag-comment siya na para kung matapos daw ang term ni Pangulong Bongbong Marcos ay kukulungin din siya katulad ni Tatay Digong. Pero tanong, napakabait ni Pangulong Marcos. Paano yan? Ito, tama yan, ibalik mo para makatapos ng termino nyo. Kayo naman ang dadalhin dong pati yung mga aliporis, mga DDS po ito So yan yung susunod sa mga Duterte family na mahilig sa patayan. Actually ito, real talk to wala namang pinatay si PBBM. Paano siya habulin ng ICC? Ang bait noon ng tao. Tama naman. Kaso lang inisyuhan lang ito, adik yata to. Tawagin naman si BBM na bangag
So, ewan ko. Yes po, para wala ng abusado at magmamalapi sa pwesto, lalo na sa mga kriminal, akala nila hari sa Pilipinas. So yun lang po guys, pakilagay lang po sa comment section kung anong opinion nyo sa planong pagbalik ng Pilipinas sa ICC. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at panonood. I love you all. Ito naman pong kaibigan si Jake. Paalam.